Ngayong araw nga mga kagwa ay may pupuntahan tayo. Bali mamaya ko na sasabihin kung saan tayo pupunta. Bali makakasama pala natin sa lakad natin ngayon ay si mama at saka si Guada. Kaya habang wala pa sila mga kagwa, inaayos ko lang yung mga gamit at saka inahanda yung dapat ihanda. Tapos nang okay na lahat mga kagwa, pumasok na lang ako sa loob at dito ko na lang sila aantayin. Buti nga ngayon kasi hindi masyado maulan. Wait lang natin sila Guada. Wala pa si mama. Bali pupunta nga kami ngayon dun sa Sirit sa kabilang bahay namin. Kasi maglilinis kami at saka may mag-uupan na rin. Kaya na kanina nakita mo sa likod, may mga gamit ako dun kasi gagawin ko yung kisame. Saglit malit lang ng butas yun. Tsaka bibili kami ng gasol and bigas. Wala na kasing bigas and gasol. Paubos na kumbaga. Pero kumbaga extra tanky lang yun. So kita-kits na lang mamaya. Wait ko pa sila. Wala pa sila yo. So dumating na nga sila mama. Tsaka si Guada. Yan na sila. So tamang kain lang. So mag-drive na ako. Habang nagdadrive nga ako dito, binibidyo nga ako ni Guada kasi mukha daw akong gangster. Okay na lang yung gangster kaysa mukha ako mandurukot. On the way na pala kami papunta dun sa pupuntahan namin, pero mukhang uulan pala. Doon lang pala banda sa amin yung hindi uulan, pero pagdating mo pala dito sobrang dilim ng kalangitan. At pagdating namin dito, nabigla kami na medyo malinis naman pala yung loob, akala namin sobrang dumi. Yun pala, naglinis pala si mama dito noong nakaraang araw. Mas madalas palang pumunta si mama dito kaysa sa amin. Good thing kasi medyo malinis, hindi na kami mahirapan na maglinis talaga. Bali, check up pa nga namin dito mga kagwa kung ano pang dapat gawin. So konti lang naman talaga yung dapat gawin dito mga kagwa, kailangan na talaga namin linisan kasi bukas lilipat na yung upa dito. Mabuti na lang kamo, andyan sila buknoy mga kagwa kasi natulungan ako. Inayos ko muna yung wire dito mga kagwa kasi kuryente ng aircon natin yan dati. Tapos pagkatapos kong gawin doon, nakisuya ako kay na buknoy, natulungan muna nila ako. Ibaba nyo lahat na. Pipilian natin yung mga pwede pa. Daming kalat namin. Bali sila rin yung katulong ko dati dito nung andito pa ako nakatira. Maliban kay na Deo kasi sila Deo ngayon busy na. May mga asawa na kasi sila kaya hindi na masyado makagilap dito. Sabi ng mga bata dito, umalis na si Deo, nagtrabaho. Ginawa ko na rin ulit yung pintuan dito kasi nahuhulog na. Kung naalala nyo dati mga kagwa, ginawa ko rin yan, yung live room ni Guada. Kaso ang problema, wala na sa Facebook yun kasi nabura yung page natin. Nasasayangan nga ako sa mga video natin doon kasi sobrang dami na. Tapos na kami. Nandito. Dumi. Kaya pagkatapos namin, pinabili ko sila buknoy ng merenda namin. Pinabili ko nga sila ng Coke mga kagwa at saka biskwit. Kasi minsan lang talaga kami nakakainom ng Coke. Mahirap kasi pag maumpisahan mo na yung Coke kasi hanapin mo na. Bali pagkatapos na ng merenda, umalis na rin kami. So guys, bibili na muna tayo ng gasol kasi naubusan na tayo ng gasol. Dito tayo sa kaklase ni Nicole. Patronize your own. Bali bumili nga muna tayo ng gasol dito, malapit sa bilihan rin ng bigas. Bali sinadya ko nga dito na bumili para malapit na rin yung bilihan ng bigas para hindi tayo mahirapan. Kasi tag-ulan pa naman ngayon, baka maabutan pa tayo ng ulan sa daan saka mabasa pa yung bigas natin. Buti ka mo, ito pagbiyahe natin, hindi tayo inulan. Kasi paano na lang pag umulan pa, baka mahirapan talaga tayo. Pero dito pa nga ako nakatira mga kagwa, madalas talaga ako bumibili dito kasi malapit lang talaga to sa amin. Kasi kahit lakarin mo lang mga kagwa, malapit lang talaga. Ang problema lang ay di ko kayang bitbitin yung isang sako pa uwi sa bahay galing dito. Kaya mas okay talaga na magsasakyan tayo or magmotor man para at least hindi tayo mahirapan. Pagkatapos ko bumili ng bigas mga kagwa, pinababa ko muna si Guada sa unahan kasi pinabili ko ng tinapay kasi masarap magkape. Tapos habang hinihintay namin si Guada, tamang kwentuhan lang kami ni mama sa loob. Sige mga kagwa, hanggang sa muli. Bye-bye!